Guys, for today's video, medyo may iba naman po tayo. Usapang savings naman. Napapansin ko kasi na marami po sa inyo ang gusto talagang mag-save ng pera. However, medyo nahihirapan in terms of like, kailangan ko ng malaking ilagay, or tipong, may binabayaran pa akong utang. yan, yung mga common na dahilan na nagpe-prevent sa inyo para magsimula mag-save ng pera. So, for today, ito po ang 10 misconception about savings. Yan, na nagpe-prevent sa inyo simulan ang inyong pag-iipon ng pera. So, paano ba natin itatama to? Well, samahan niyo po ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, ito pong pag-uusapan natin ay yun nga, 10 mga paniniwala tungkol sa pag-iipon na nag-hold back sa isang tao para mag-ipon talaga or start saving money. So, simulan na po natin. Unang-una sa lahat is, sinasabi nila na kailangan ko ng malaking income para makapagsimula ako makapag-ipon. Kung ganito po yung mindset nyo, di wala na pong nag-iipon ngayon. Hindi naman po ibig sabihin na ang pag-iipon ay para sa mga may malalaking income lang. Pag kunyari, nakakapag-ipon po ang isang tao ng piso, 5 piso a day, malaking tulong na po yan later on kapag napagsama-sama yung piso or 5 piso per day na yan. So, hindi natin pwedeng sabihin na kailangan lumaki muna ang pumapasok sa ating pera bago tayo mag-iipon. Anong tawag doon? Lump sum yun eh. Malaki na kagad ang ilalagay mo. So, ibig sabihin, malaki nilagay mo, madali rin niya mawawala kasi hindi mo nakita yung journey mo sa pag-iipon. The key to savings is consistency. Ang binibuild natin dito is yung habit ng pagsisave consistently. Number 2 is, isi-save ko yung matitira after ko mabayaran lahat ng expense ko. Di, wala na po kayong masasave dahil yun po ang gagawin nyo. Madalas kasi na saktuhan lang po talaga tayo. Kaya mas inuuna natin yung mga bayarin natin. And by the end of the day, ubos na. Wala nang mailalagay sa savings. Why don't you guys treat savings as part of your expense? Kunyari, ang fixed expense nyo is kuryente, tubig, internet. Yan, di ba? Renta ng bahay. Kahit sabihin yung 500 pesos per sahod, ilalagay nyo as fixed expense, pero sa savings mapupunta. Wag nyo pong isipin na savings. Isipin nyo na expense yun kailangan yung bayaran. Para napipilitan po talaga kayong gumawa ng paraan para taasan pa or gumawa ng extra mile at tumaas pa ang inyong sahod. Kasi kapag gipit na kayo, may chance kasi na magagalaw nyo yung pera nyo na sinisave nyo. Pero kung you treat it as an expense na kasama sa buong budget, makikita nyo na, kulang yung budget ko, so need ko ng extra sideline, ganyan. Or kailangan kong mag-OT para ma-meet yung kabuang budget ko. So kaya, pagdating ng sahod nyo, ibawas nyo na po kagad yung savings nyo. Treat it as one of your expense. Number 3, it's too late for me to start saving. I'm already in my 40s, 50s, 60s, etc. Well, again, it's never too late to start saving. Bakit? Hindi man ito para sa ngayon. Later on, maybe after a year, after 2 years, you have something na kailangan paggamitan yung savings nyo. For example, retirement, ganyan. Kahit siguro sabihin nyo 59 years old na kayo, magre-retire na kayo by 60. You can still start by 59 years old. Ipunin nyo yung mga income nyo para at least pag nag-retire kayo by 60, kung ayaw nyo man na 60, 65, meron pong mapagpupuntahan yung inipon nyo. Yun ay para sa retirement nyo. Kasi kapag retired na po tayo, wala na po talaga tayong source of income unless meron po kayong business. So, posible din na pwede nyo gamitin sa business nyo. So on and so forth. Kahit matanda na po tayo, hindi pa rin po natin masasabi na it's already too late for us to start saving. What you can do is right now, you start the habit of saving. Okay, number 4, lubog ako sa utang. Kailangan ko munang maging debt-free bago ako makapagsimulang mag-ipon. Medyo po ito ay medyo may mali. Kasi kapag may utang po tayo, ang unang-unang kailangan nating gawin para makaahon tayo sa pagkakautang is kailangan bubuo tayo ng ating emergency savings or emergency fund. Kasi this emergency fund will help and shield us for 2 to 3 months na bigla tayo na nawalan tayo ng trabaho. Yung regular expense natin mako-cover ng ating emergency fund. So yung
real practice talaga is kahit may utang ka, kailangan mo bumuo ng emergency fund mo. Kasi yun yung magiging backup mo pag nagkaroon ng problema. Paano na lang kung hindi mo inasikaso ang emergency fund mo at bigla kang nawala ng trabaho? E di mas lalo kang nalubog sa pagkakautang at hindi mo na nabayaran yung mga previous na utang mo. Number 5, konti lang kasi ang kinikita ko. Kaya yung pagsasave hindi para sa akin yan. It's like the second one na sinabi ko kanina, parang hinuhuli yung savings. Ito naman is dun sa budget niya, kulang talaga. Again, babalik po tayo dun sa essence ng pagsasave, which is we are building habits na consistently mag-save ng pera. Hindi necessarily na malaki ang kailangan mong i-save. Again, yung mga ibang nasa laylayan po, yung iba nakakapag-save ng piso everyday, 5 pesos everyday, di ba? Meron at meron kang pwedeng tanggalin na expense mo at mag-sacrifice ng konti para makapag-save ka. Example na lang. So, madalas nagpapaload ka ng 50 pesos for 3 days para sa inyong internet. Ganyan. So, the internet, yes, alam natin na nagagamit siya for our communication. However, malaking chunks ng paggamit natin ng internet ay for entertainment, for leisure talaga. So, why don't you sacrifice the leisure and wag muna magpa-load ng every 3 days? At least nakakatipid ka, and then yung natitipid mo, yun yung pwede mong i-save. So, pwede ka magbawas para makapag-save ka. Hindi nyo man nakikita ngayon, pero merong maliliit na bagay dyan na pag inanalyze nyo, pwede nyong bawasan or tanggalin para makapag-save kayo ng pera. Okay, number 6. Ano mararating ng piso, ng 5 piso araw-araw? Ang liit niyan para i-save. Opo, tama, maliit nga po yan, pero pagdating overtime, pag pinagsama-sama po natin yan, mas malaki kaysa sa per day na iniipon nyo. Yun nga po yun eh, di ba? Katulad na lang po ng nangungutang kayo sa Bombay. Gusto nyo arawan na sinisingil kayo kasi maliit, hindi nyo napapansin. Di ba? Ito rin naman, savings. Kung maliit, dapat hindi nyo rin pansinin. Kasi pagdating ng panahon na pinagsama-sama nyo yan, Ay, nakabuo pala ako ng 10,000 pesos para sa 5 piso everyday. hindi po natin yan masasabi na maliit yan talaga. Kasi kailangan natin pagsamasamahin yan. At by the end of the day, doon natin makikita yung impact ng consistent na pagsasave ng pera. Number 7, magsisimula lang ako mag-save kapag na-increasean ako sa sahod. Well, the truth is, if hindi ka magsasave ngayon, there's a high chance na hindi ka rin magsasave later on pag nangyari yon. Bakit? Kasi every time na tumataas ang sahod natin, tumataas na rin ang expense natin. Pansin nyo ba yun? Ako pansin ko yun talaga. Parang yung kinikita mo, it's always never enough kung hindi ka marunong humawak ng pera. Usually, yung increase natin ay nagkakaroon ng same increase sa ating lifestyle. Thus, kinakain ng increase ng lifestyle natin yung in-increase na sahod natin. So, there's a high probability na hindi ka rin talaga makakapag-save ng pera. Number 8, yung savings pang ano lang yan, pang malakihang goal lang yan, tipong pagbili ng bahay, pagbili ng kotse, yan, hindi ko naman kailangan yon. Hindi po. You always save. And unang-una nga na dyan talaga is unahin yung emergency fund nyo. Second, kung wala po kayong big goal, yung savings nyo, pwede yan maging additional supplement sa emergency. Yung tipong emergency na may nagkasakit. Ganyan. Yung emergency fund mo would only cover your expense na pag nawala yung main source of income mo. So, dun mo gagamitin yon. Pero kunyari, may malaking pangyayari sa buhay nyo, yung savings na yon na wala pa naman kayong goal, magagamit nyo yon. Additionally, yung savings na yan, pwede nyo ring gawing retirement fund yan. So, hindi necessarily kailangan magsasave ka lang para sa bahay, para sa kotse, etc. Pwede mo magamit yung savings na yan sa iba't ibang bagay later on. Number 9, keeping money in the bank is pointless. Kung titingnan natin, may somehow point naman talaga siya na hindi naman kikita ng malaki ang pera mo. Mas okay na gamitin mo yung perang yan sa business. Tama naman. Tama naman po yung point na yan. However, ang paglalagay ng pera sa bank is much safer than maghawakan ng pera in cold cash. Mas madaling makuha or mas liquid. And syempre, protected pa yan dahil merong insurance coming from PDIC. More or less, kapag naglagay ka ng pera sa bank, hindi naman po talaga kikita ng malaki yan. More or less pang ano lang yan yung high bearing na interest is nag-offset lang yan sa inflation natin. Kunyari nagkaroon ng let's say 3% inflation, o di ba? Ang C-Bank natin ay 4%, minus 20% pa yan. So more or less talaga nag-i-equal lang yan or nagka-cancel out. At least kahit papano hindi pa bumaba ang value ng pera mo because kinancel out ng interest na binibigay ng, for example, C-Bank, yung mababawas naman sa power ng sinave mo, which is the inflation. So, nagka-cancel out sila, thus, nare-retain pa rin yung 100% purchasing power ng pera mo. Pero kung hindi ka nag-save, hindi naman po kikita yung pera mo na hawak mo lang.
unless otherwise na meron ka ng business talagang pinapaikot. Number 10, last but not the least is, ba't ko kailangan mag-save? Pwede naman ako umutang. Pwede naman ako mag-emergency loan. Well, it might be true that it could save you from emergency. Pero after emergency, na-save ka na dun sa emergency na yon, it comes with pagbabayad. Nasaktan ka na nga, tapos tuloy pa rin monthly, magbabayad ka. Whereas, if you have your emergency fund, yun ang kinuha mo. So, parang hindi ka obligado kagad na bayaran. Ang tanging mo na lang gagawin, again, is to save again. Mas maluwag mag-save kesa yung magbayad ng utang. So, kung meron kang emergency savings at hindi mo ginamit ang emergency loan, wala na yung drama, bawas pa stress mo. Na-resolve mo na yung emergency issue mo, wala ka pang additional stress na iniintindi. Kasi, parang ang next step mo is to start rebuilding your emergency fund, which is hindi siya negatively impacting to you versus sa pagbabayad ng utang. Okay, ayan, medyo mahaba pero sana may natutunan po kayo in this video. It is my hope na makorek yung common misconception about saving money. Okay, for our question of the day, na-experience nyo na po ba yung sinasabi ko kanina na when you get an increase sa inyong sahod, usually, nag-i-increase din ang expense natin? Naranasan nyo na po ba yon? Ano po yung nangyari sa inyo? Bakit tumaas din ang expense given na dapat may extra pera kayo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway at sa ating monthly cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Marilyn Aceron at Marilyn Aceron. Sabi po niya, G-Loan po the best para sa akin. Shoutout po watching here, Saudi Arabia. At Marilyn Aceron, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my video. Maraming salamat. And shoutout po sa mga OFWs natin dyan sa Saudi Arabia. Shoutout. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!